So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression review tayo sa mga bagong labas na entry-level smartphone. And ito is ordering ko rin to at and ito is unbox ko rin, review and game test, pero for the meantime is natin siya, first impression mo tayo sa mga specifications itong Nubia V70 Max. Isang budget smartphone yan ni Nubia. Maganda ba to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another quick phone review na naman tayo, first impressions. And bago natin to start, marami na naman ako nakikita sa comment section dyan na hindi maintindihan ang purpose ng ating video. Again, this is not, pwede tayo mag-review or first impression sa device kahit na wala pa yung device mismo. Dahil syempre, very familiar naman tayo sa mga specifications. Marami sa consumers natin na hindi familiar sa mga specs ng mga bagong labas sa smartphone. And ayan, para makapagbigay tayo ng salooben when it comes dito, makakatulong din to sa mga ibang consumers na nagde-decide na agad-agad bumili nitong Nubia V70 Max. So again, disclaimer lang, kahit wala po yung phone, pwede naman tayo magbigay ng salooben sa mga devices based sa kanilang specifications. Pero again, i-review, unbox, game test din natin to, ang Nubia V70 Max. Available na to sa mga official store ni Nubia sa online din, at meron tong presyo. Check natin. Na-release lang to noong February 2025 at meron siyang napakamurang SRP 4699 or almost 47 with 6GB 128. Pero yun nga sa official store ni Nubia, mas mura siya, 4399 for the 6GB 128, and there's a possibility na makuha niya pa to ng mas mura. Kung meron kayo mega voucher, ayan, pwede niyong i-less yan. Baka may possibility makuha nyo pa to ng 3,000 plus itong Nubia V70 Max. Then mga ka-J-Vlog, kung interested kayo dito sa device na to, ilalagay ko po yung link na ito sa description box. So grabe itong brand ni Nubia, no? Sobrang ganda ng mga specs na in-offer nila sa murang halaga, like the Transsion company na Infinix, Itel, and Tecno. So si Nubia, sila rin yung gumagawa sa Red Magic, or sila rin yung ZTE, kumbaga. Malaki yung natin dito na baka maging most popular brand na rin dito sa PH. Pero again, marami pa rin namang hindi nakakakilala, or marami pa rin namang hindi familiar sa Nubia. Meron na naman magko-comment dyan na popular brand to. Yes, sa mga yung mga gamers out there dyan. Pero yung mga iba nating consumers, syempre, yung mga iba lang kilala, like yung mga popular brands, di ba, na hindi pa kilala tong mga ganitong brand like Nubia. So when it comes dito sa ginagawa ni Nubia ngayon, na sobrang ganda ng mga smartphones na nilalabas sila sa murang halaga, magiging top smartphones din ng mga nilalabas si Nubia. So yung Nubia V70 Max mga ka-J-Vlog is budget smartphone. So budget smartphone below 6,000 pesos. Napakalupit agad ng RAM. Biruin mo 4 plus 6GB 128 na ino-offer. Parang mas malupit pa nga itong Nubia sa ginagawa ng Infinix, Itel, and Tecno. Biruin mo sa ganitong segment, 6GB 128 nang i-offer nila. Ito pa maganda dito, yung screen neto napakalaki, 6.9 inches. So almost 7 inches itong device na to. Napakalaki. Expect nyo napakalaki ng device na to. IPS LCD display, ang resolution niya is HD plus 720p, at guess what? Naka 120Hz screen refresh rate pa itong device na to. So grabe when it comes dito, biruin mo 4.6, ang laki ng screen. Tapos naka 120Hz pa. Yung HD plus 720p is, I think, very acceptable sa ganitong presyo. Ang maganda pa dito, naka Android 15 na siya out of the box. So biruin mo sa mga ganitong presyo, usually nakikita natin mga bagong labas saka Android 14 pa, di ba? So ito Android 15 na, so hindi namin problema sa software update. Baka naman din, di natin alam. There's a possibility na ma-update din to sa mga future updates ng Nubia or ng Android. Di pa natin alam, pero again, maganda na sa latest na siya ng OS ng Android. Sa chipset, meron siyang Unisoc Tiger T606 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz, and sa GPU naka-Mali G57 itong device na to. Meron siyang triple rear camera system na 50 megapixel and a front-facing camera na 8 megapixels. Dalawang kanyang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. Yung fingerprint scanner niya side-mounted. Pagdating sa battery, napakalaki, 6,000 mAh non-removable battery with 22.5 watt fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, next naman is dito tayo sa first impression sa Nubia V70 Max. Again,
Pwede naman tayo magbigay ng first impression based sa specifications ng device na to kahit wala pa po yung unit. So, unang-una dito tayo sa display. Tulad ng sinabi ko kanina, napakalaki ng display na tong smartphone na to. Biruin mo, almost 7 inches na siya. So, okay na okay yung ganitong screen pag naglalaro kayo. Di ba, malaki yung space nyo for gaming. Maganda rin tong gamitin pag nanonood. Sino ba naman ang ayaw manood sa isang malaking screen ng smartphone, di ba? And pag nagso-social media kayo, maganda yung ganitong aspect ratio na mahaba. So more content pa kayo makikita sa device na to kasi malaki yung screen niya or mahaba yung aspect ratio niya. At ang maganda pa doon, support niya pang 120Hz screen refresh rate. Next mga ka-J-Vlog sa OS, so yun nga magandang balita na nasa Android 15 na to out of the box. Tulad din ng sinabi ko sa inyo kanina na mga ilan-ilang mga smartphone brands na lumabas ngayong early 2025, usually nasa Android 14 pa rin sila. Eto, maganda Android 15 na. So, nasa latest update na siya. Hindi na kayo mamumoblemang i-update itong Nubia V70 Max. Next, yung chipset. Yung chipset, kung makikita nyo, Unisoc T606. Maganda talaga yung Unisoc sa ganitong presyo ng mga budget smartphone. Titingnan nyo kasi GPU din. Mali G57, di ba? Compare mo naman sa sa MediaTek Helio G50 or MediaTek Helio G36. Mas ipiprefer ko tong Unisoc. Mas snappy yung chipset na to. Okay na okay rin siya makahandle ng mga modern games today like MLCOD, Farlight 84, mga ganyang games. Expect nyo na makakalaro naman kayo ng kahit papaano dito sa Nubia V70 Max. So, okay na okay naman yung chipset niya sa budget smartphone. Hindi naman pumabagal yung nilagay ng Nubia dito. Next, yung RAM at ROM. Again, yung RAM at ROM nito napakasulit. Yung 6GB of RAM talaga yung panalo. Usually kasi sa mga ganitong presyo ng device is 4GB pa rin yung nakikita natin. So nag-level up si Nubia para rin meron siyang advantage sa mga ibang competitors niya when it comes sa RAM. 128 I think yan din na nakikita rin natin na iba. Pero 6GB of RAM, game changer yan dito sa device na to. Next, yung camera. So yung main camera niya mataas naman, 50 megapixel main camera dito sa Nubia V70 Max. At napakaganda ng battery nito, napakalaki, 6,000 mAh. Huge advantage din yan sa mga competitors niya dahil usually iba is 5,000 mAh. Dito level up, 6,000. Hindi lang doon, yung fast charging rate niya mataas din compare sa mga competitors niya na usually 18 watts and 15 watts. Dito is 22.5 watts. So, mataas yung battery, maganda rin naman yung fast charging rate niya against sa kanyang price segment. And of course, pinaka-last sa designs. Designs very typical sa mga budget smartphone today and even entry na circular camera module sa gitna na sobrang laki na mating makakuha to ng mga na attention ng consumers dahil sa kanyang napakalaking camera module. Pero yun nga, naka-notch display din itong device ito, hindi siya naka-punch hole. I don't know ba't ginawa pa ni Nubia. Okay na okay na lahat yung screen niya, hindi na ako magreklamo dyan. Notch display lang siguro pinaka nakakalungkot lang kasi sana ginawa niya ng punch hole, di ba? Kasi usually mga modern design niya yun is punch hole na. And tulad ng sinasabi ko sa mga ibang video ko, I think wala naman sigurong cost pag binuo niyo yung butas kaysa naman putulin niyo na lang. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating first impressions dito sa Nubia V70 Max. Again, abangan nyo na lang full review, game test, and unboxing natin dito sa device na to. At kung interested kayo dito, napakasulit ng Nubia V70 Max. Sobrang sulit sa murang halaga. At kung interested kayo, i-check nyo na po yung link nyan sa description box.